Hindi. Hindi naman. Hindi. Wala kang rason para mawalan ng pag-asa. Hindi dahil napigati ako ay titigilan ko na kung ano yung ginagawa ko. Habang buhay, may pag-asa po tayo. Yung hope po talaga is nawawala. Kailangan mo ma-appreciate yung mga maliliit na bagay na meron ka. Hindi. Kailangan mag-bounce back pag may mga ganun challenges. Kailangan mo mag-reconcile, like presence of mind all the time. Kasi kailangan mo ma-appreciate yung mga maliliit na bagay na meron ka bago mo i-give up kung ano man yung hope na tinatry mo i-achieve. Hindi. Kasi sabi nga, kung ang puso mo or yung paniniwala mo laging nasa taas, wala kang rason para mawalan ng pag-asa. Sabi, hindi, lalo na kung sa mga panahon na hindi maganda, sabi nga, mas dapat na hindi ka mawalan ng pag-asa. Kasi nangyayari yon with a purpose, na hindi lang basta nangyari siya sa buhay mo. Kumbaga, meron siyang purpose o meron siyang gustong gawin sa buhay natin. Hindi naman. Siyempre, lagi po akong tumatawag sa Panginoon natin eh. Binabaling ko po sa aking trabaho. Kung ano-anong binubuting-ting ko. Kasi mayroon akong kaunting garden eh. Opo, syempre bilang tao, may pagkakataon din talaga na kapag sobra tayo napipigati, nawawalan din tayo ng pag-asa. Syempre una, dinudulog ko to sa Diyos kasi syempre, alam ko siya yung unang makakatulong sa akin at hindi dahil napigati ako ay titigilan ko na kung ano yung ginagawa ko. Kumbaga, mas dapat doon ko ituloy. Kumbaga, yung pigati kasi parang time mo para mag-isip, kumbaga, break mo para mas ma-realize mo yung mga bagay-bagay at magawa mo ng maayos yung kung ano yung ginagawa mo. Sa ganung punto po, doon po natin nasasabi na nawawalan tayo ng pag-asa. Pero sa ganung punto lang po. Kasi yung pighati po, hindi po natin agad-agad yung aalisahan natin sa sarili natin eh. Kaya sa ganung punto po, yung pinaka-lowest natin, yung hope po talaga is nawawala. Hindi po siya temporary. Pero doon pong punto na yon, pwede po natin sabihin na nawala. Pero pwede po siya mabalik. Siguro po yung yung sa pamilya ko po, na siguro hindi nila masyado napapansin ano yung mga ginagawa ko. Ano po yung mga naging part po sa kanila na nagawa ko po. Tapos siguro po ang ginagawa ko po para hindi mawala ng pag-asa at para makalimutin po yung ganun pong pagpipighati po sa sarili ko. Ang ginagawa ko po siguro lumalabas po ako, naglalakad-lakad, tumitingin-tingin po ako ng mga sa paligiran po para yung utak ko po hindi po nakafocus doon sa problema na meron ako. Tapos ang ginagawa ko po, nakipag-usap po ako sa mga kaibigan ko para kahit pa paano may nakakausap ako. Hindi ko man po sa kanila ma-open kung ano yung meron na problema sa akin. Ang ginagawa ko po siguro, sa pakikisalamuha ko po sa kanila, doon ko ini-express kung paano ko sila mahal na po bilang kaibigan. Kasama yun laging yung faith or prayer. And of course, we always look forward. Kasi sa work ko before, kailangan lagi nagbabounce back, especially pag hindi na-achieve yung goal. Sa akin, continuously praying sa Kanya. Yun lang naman talaga ang sagot doon eh. Kasi wala namang iba. Siyempre, may family tayo na may magko-comfort sa atin, may mag-a-advise sa friends mo. Pero iba pa din yung tulong at kasagutan galing sa Kanya. Yun ang pinaka-the best na makukuha mo sa lahat ng panahon na dumadating sa buhay natin. Doon lang talaga kasi ang mga apo ko kasi puro na may mga trabaho. Kaya nagsusulo po ako doon sa kubo namin. Habang buhay, may pag-asa po tayo. Mas manalig sa Diyos at ituloy lang po ano yung mas ginagawa mo. Siguro po para iba pong gagawin para po maano yung pighati ko is nagbabike po ako, minsan po nagja-jogging, tapos nag-workout na rin po para doon ko po nailalabas yung problema ko po. Ganun po. Madalas na sanhi ng kawalan ng pag-asa ng isang tao ay dahil sa prolonged stress, paulit-ulit na pagkabigo, kawalan ng kontrol sa sitwasyon, at pakiramdam na nag-iisa sa pinagdadaanan. Ipinapakita ng behavioral science na bumabalik ang pag-asa kapag may malinaw na layunin, emotional support, at maayos na paraan ng pagharap sa problema na nagpapalakas ng mental resilience. Pero ano kaya ang itinuturo ng Biblia tungkol sa kung paano mapapanatiling may pag-asa sa buhay kahit sa gitna ng matinding pagsubok? Huwag kayong nawawalan ng pag-asa sa kaunting pagsubok. Anong pagsubok ang
Wala namang pagsubok na hindi mo makakaya eh. Makakaya mo naman yan eh. Huwag kayo nawawalan ng pag-asa na para bang ayaw nyo nang tumuloy. Eh para kayong ano, parang hindi kayo natuto ng aral. Kasi kung natuto tayo ng aral, hindi ka dapat mawalan ng pag-asa eh. Habang ang nararanasan mo yung pagsubok at napipighati ka, nahirapan ka, doon ka matuwa dahil natutupad sa iyo yung sinabi ng Diyos. Gusto kanyang maligtas. 5:3 ng Roma. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian. Nanala lamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan at ang katiyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. At nagagalaki ka tayo sa ating kapighatian. Nalalamang ang kapighatian gumagawa ng katiyagaan. Kasi kung walang hirap, hindi ka magiging matiyaga eh. Pag nahihirapan ka, natututo ka magtiyaga. Yung pagtiyaga mo, nagbibigay yun ng pag-asa. Kaya yung perseverance, yung pagpapatunay, pag-asa, etc. Nagbubunga yan eh. Maganda ay binubunga. Tingnan niyo yung mga nag-e-exercise. Napapagod yun, ano? Pagod na pagod sila. Pagod na pagod. Pero tuloy pa rin sila. Kasi sabi nga nung mga nag-e-exercise sa gym, no pain, no gain. Pagka nahirapan ka, meron ka naranasang kirot, may gain ka.